Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Puwersahan pa ring pinasok ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang nalalabi pang mga gusali sa loob ng illegal na Pogo Hub sa Porac, probinsya ng Pampanga, Nalaki South 99. Hindi man nila ito nahalughog ng mas maaga. Sa ngayon ay nagiging mabilis na ang kanilang ginagawang paggalugad at mas marami pang mga kahinahinalang mga bagay ang kanilang natatagpuan. Sa mga naunang mga gusali na kanilang ginalugad, nakumpiska nila ang mga gamit na basta-basta na lamang nilang iniwan tulad na ng mga desktop computers, mga keyboards, mga cellphones, pocket wifi, napakaraming mga SIM cards at mga hard drives, mga DVR system, mga resibo at iba pang mga dokumento at papeles na tila basta na lamang iniwan sa loob. Makikita din na ang mga gamit sa loob ay mahalatang basta na lamang iniwan at pinabayaan. Ito'y dahil na din siguro sa mabilisang pagtakas ng mga Pogo workers kaya basta na lamang nila iniwan ang mga ito. Tumambad din ang mga hilera ng mga Chinese restaurant sa loob mismo ng compound ng Pogo Hub. Kapansin-pansin din na Chinese number ang nakalagay ng mga contact details sa mga restaurant at iba pang mga establishmento. Bukod sa salon, hindi na din magugutom ang mga nasa loob ng compound dahil sa mga groceries at convenience store sa loob mismo ng Pogo Hub. Nakabalandra lang din ang mga nagmamahalang bote ng alak na nagkakahalaga ng mula 5 hanggang 10,000 piso kada bote. Nadiskubre din ng mga otoridad ang pinaniniwalaang torture room. Sa ilang mga pinto ng ilang mga dormitoryo ay makikita kung gaano kahigpit ang seguridad. Base sa mga nakapaskil na rules, hindi maaaring pumasok ng basta-basta ang isang Pogo worker nang walang daladalang ID. Pero bukod sa mga gadgets at mga pang-torture, ang nakita ng mga otoridad sa loob ng mga gusali sa compound, nakumpiska din ang nasa 10 sachet ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng compound. Sa ikatlong araw ng paggalugad sa mga gusali sa Lucky South 99, tumambad sa mga otoridad ang napakaraming mga cellphones at mga manual at scripts na nasa Chinese characters. Pero bukod dito ay nakasamsam din sila ng nasa 600,000 pesos na cash, ilang sachet ng hinihinalang shabu at mga alahas sa iba pang mga gusali. Isang Chinese national din ang kanilang natagpuan malapit sa compound na nangunguha ng mangga dahil lumano sa labis na pagkagutom. Napag-alaman ng Chinese national na nakitang ito ay isang pugante sa bansang China na may kasong crime of violence na siya ring hinihinalang taga-torture ng mga nasa Pogo Hub. Kinilala ang lalaki na si Lu Weifei. Nakita sa kanyang cellphone ang ilang mga larawan ng mga patay na tao at mga videos ng pagto-torture sa ilang mga Pogo workers. Napag-alaman din na isang lalaki na ito sa mga nakatakas noong magsagawa ng raid sa Pogo Hub sa Bamban sa Tarlac. Ang lalaki na ito ngayon ay kinikilalang torture master at siyang abala noon sa pagpapahirap sa mga nagtatrabaho sa naturang Pogo Hub. Sa ginawa muling paggalugad sa nalalabing mga gusali sa loob ng compound noong Biyernes, muli na namang tumambad sa mga operatiba ang napakaraming mga kahinahinalang mga gamit tulad na lamang ng mga computer servers, mga nagkalat na gamit at communication devices. Pumukaw din sa atensyon ng mga otoridad ang isang Certificate of Recognition na iginawad ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 sa Whirlwind Incorporated at real estate na may-ari ng mga gusaling pinaparentahan sa Pogo Hub. Noong 17 ng Pebrero, iginawad ang pagkilalang ito sa Whirlwind. Ito'y dahil umano sa generous donations at labis na pagsuporta nito sa PNP HPG Unit 3. Gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan siguro. Of course, with the coordination na gagawin natin with the concerned agencies. Susubukan ding alamin ng PAO kung may connection sa illegal na Pogo Hub ang ilang mga opisyal at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Hanggang noong Biyernes ay wala pa ding pahayag tungkol dito ang PNP HPG Unit 3. Subalit bukod sa mga ito, ang mas nakakagulat na nadiskubre ng mga operatiba sa lugar ay ang ilang mga mahalagang mga dokumento na may kinalaman sa opisina ng Pangulo ng Pilipinas noong nakaraang administrasyon. Gaya na lamang ng isang appointment papers na ito mula sa Office of the President na pirmado noong Enero taong 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Nakitang nakapangalan ng dokumentong ito sa isang executive assistant sa ilalim ng opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Mayroon ding mga affidavit of support na kung saan mababasa dito na isasama ni Harry Roque ang executive assistant para sa biyahe abroad, partikular na sa mga bansang Poland, Ukraine at Italy noong 9 ng Oktubre hanggang 18 ng Oktubre taong 2023. Ito ay isang taon matapos ang kanyang termino bilang presidential spokesperson ng Administrasyong Duterte. Sa isang pahayag na isiniwalat ni Roque, sinabi niya na dati niyang empleyado ang nasa pangalan ng mga dokumento. Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Well, ang tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Wala umanong alam si Roque sa kung paano nakarating ang mga dokumento na ito sa compound ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Si Harry Roque din, kung matatandaan, ang kasalukuyang abogado ng Whirlwind Incorporated sa mga kaso na inihain ng mga may-ari ng lupa. Nilinaw niya na walang kinalaman ng kumpanya sa kahit anong klaseng operasyon ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Well, ako po ay dahil paupahan naman ang negosyo ng aking kliyente na Whirlwind, palagi ko pong sinasabi na siguraduhin yung walang illegal nangyayari dyan. At siguraduhin nyo na kapag hindi lisensyado ang inyong lessee, huwag kayong papayag. Sa ngayon ay isa sa ilalim ng PAOK sa mas masusing pag-aaral at pagsisiyasat ang mga nakuhang mga papeles. Yun nga yung nakakapagtaka, bakit nandito yung mga documents na yun. Check muna natin yan, of course, yung authenticity niyan. Kung yan ay totoong galing nga talaga doon sa isang government agency. At alamin natin kung bakit nandito. Para kay Harry Roque, wala umanong dapat na ipangamba dahil wala siyang kinalaman sa anumang operasyon ng Pogo Hub sa Porac at wag sana umanong bigyan pa ito ng mali siya. Sa iba pang mga gusali, nakuha naman ang ilang mga latigo na malamang na ginagamit sa mga nagtatrabaho sa Pogo Hub. Mayroon din silang nakitang gamit upang makagawa ng isang text blast o ang pagsesend ng mga message ng scammers sa maramihang paraan. Kinolekta din ang mga papeles para matukoy ang mga taong sangkot sa Pogo Hub at ang kanilang mga koneksyon. Muli na namang nanawagan ng Chinese Embassy na i-ban na ang Pogo sa Pilipinas. Ayon pa sa embahada ay wala umanong basehan ng mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Ipinagbabawal umano ng China ang kahit anong klase ng sugal sa kanilang bansa. Kung matatandaan, sa kabila ng panawagan ng China na itigil ang operasyon ng Pogo sa bansa noon pang Agosto, pinaglaban pa rin ng mga ito ng PAGCOR dahil sa mga benepisyong pang-ekonomiya na nakukuha mula rito. Ang patuloy na pagsibol ng Pogo Hub sa bansa ay maaari maging daan upang makilala ang Pilipinas bilang pangunahing online gambling site sa buong Asya. Maraming posibleng bungang nakakabit sa uri ng libangang ito. Bukod sa paglago ng ekonomiya, maaari rin itong makapaghatid ng masamang epekto. Lalo na't hindi pa napapatibay ng Pilipinas ang ilang kahinaan nito sa ibang aspeto. Sa kasalukuyang kondisyon pa lamang, nagsulputan ng iba't ibang mga issue na kinakaharap nito. Dahil sa itinuturing na iligal sa kanilang bansa ang anumang klase ng sugal, ang tanging solusyon para matugunan ng China ang kanilang kagustuhang makapagsugal ay gawin ito sa mga barko o hindi kaya sa ibang mga bansa. At sa pagkakataong ito, Pilipinas ang isa sa mga tumangkilik nito dahil na rin sa hindi na bago sa mga Pilipino ang pagsusugal na ugali na ng marami sa atin mula pa man noong unang panahon. Sa huli, nagiging kasangkapan tayo ng China upang makapangloko at gumawa ng mga kung ano-anong mga kalokohan sa sarili nating bansa.